Good evening po sa inyong lahat. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat ngayon pa lamang sa inyong mainit, napakabuting pagtanggap sa akin dito sa parokya ng OLAP, ang Our Lady of Assumption Parish. Ang una ko pong punta rito ay nung panahon ni Father Benji. Noong pong nagpunta ako sa India para mag-retreat, dinala ko po pauwi ang relic ni Mother Teresa at inikot ko po sa iba't ibang simbahan. At isa po si Father Benji sa nag-imbita sa akin na dalhin mo naman dito yung relic ni Mother Teresa, yung dugo ni Mother Teresa. At isa po kayo sa mga humingi ng panalangin para sa kanya. Kanina nga ho, isa sa mga sumalubong sa akin, pinakita niya sa akin yung picture. Sabi niya, tingnan mo Father, ang payat-payat mo pa dyan. Sabi ko, napakaganda naman pambungad ng pagbati yan. Sabi niya, tingnan mo ang payat-payat mo pa dyan. Naalala ko yung isang MBG sa Quiapo. Sabi niya, nung nakita niya ako, alam mo Father, tumataba ka na. Gusto kong magalit. Buti na lang sinundan niya ng, pero hindi ka tumatanda. Wow. Parang ayaw niyo maniwala. Maraming salamat kay Mother Teresa dahil siya ang unang nagpakilala sa akin sa pamayanan na ito. Looban. Simple. Siguro hindi ganun kasing tunog ng ibang simbahan. Pero aaminin ko sa inyo, nung dumating ako dito para magmisa, iba yung naramdaman ko dahil sa itsura nung simbahan pa lang. Parang napakapayak. Pero pwede kang maging banal. Yung bang napaka-solemn, baka sabihin ng mga, marami po akong bisita ngayon dito, I believe, first time lang nilang pumasok dito at naligaw sila siguro, no? Hindi ko nila kung saan papasok, kung saan iikot, kung saan mag-U-turn, kung sabi nung isang rider, paikot-ikot na ho kami, Father. Saan ho ba talaga yan? Sa Manila Zoo nga, sabi ko. Rapid sa Manila Zoo. Sabi ko, makikita ninyo doon yung simbahan. At pagpasok ko nila, nakita ko nila yung simbahan. Alam mo ninyo yung pakiramdam na pumasok ka sa isang bagong lugar at hindi mo alam kung anong ibibigay ng Diyos para sa iyo. Nung ako po ay bagong pari at ililipat sa seminaryo, takot na takot din po ako. Ang sabi ko lang doon sa aking spiritual director, Father, parang hindi ko kaya doon. Bagong pare, parang 3 years pa lang, tapos dadalhin ako sa seminaryo. Sabi ko, Father, parang hindi ko yata kaya, parang hindi ako bagay doon. Isa lang ang sinabi niya sa akin, Father Hans, the best place for you is where you are sent. The best place for you is where you are sent. Hindi ka pipili ng pinakamagandang lugar, pinakamabuting lugar, para makagawa ka ng mabuti, ng maganda. Kahit saan kang lugar ipadala, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng maganda. Isa lang ho ang dahilan kung bakit ako biglaang nailipat dito. Kung bakit biglaang dumating dito. Isa sa mga pinagpapasalamat ko, sa maraming pari ng Archdiocese of Manila, Lord, maraming salamat. Ako ang pinili mong tumulong sa kapatid kong pari, si Father Doji. Last week lang ho talaga kami, ako nasabihan, dahil emergency, kailangan nung may humalili muna panandalian para kay Father Doji. Sa isip-isip ko lang,
may sakit yung paring papalitan ko. Alam kaya ng kardinal na sakitin din yung ipapalit niya. No? Ako ay sakitin na pareho, hindi lang halata. No? Kaya naalala ko yung salitang wounded healer. No? Wounded healer. At bilang mga binyagang Kristiyano, lahat tayo binigyan ng kakayahang makapagpagaling. Sa ating ibanghelyong narinig, yun ho yung espesyal na biyaya ni Kristo nung siya ay dumating sa mundong ito. Tagapagpagaling. Pero hindi mo kinakailangan maging doktor, medical practitioner, para makapagpagaling ka. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapaghilom ng sugat ng bawat isa. Sugat na hindi lang dinudulot ng pagkakasakit na pisikal, kundi sugat na kuminsan dinudulot ng isang kalungkutan, ng isang problemang dala, ng isang pagsubok na pinagdadaanan. At lahat tayo, ito ang ating araw-araw na hangarin sa Diyos. Na sana maging instrumento tayo ng paghilom. Paghilom na dulot ng pagkakamali rin ng iba. Paghilom na dulot ng pagkakasala ng iba. Sabi nga ni Saint Mother Teresa ng Calcutta, the greatest poverty is not hunger. Alam nyo, ang pinakamatindi sigurong sakit ay hindi cancer, hindi diabetes. Ang pinakamatinding sakit ay yung sakit na dinulot ng pagkakasala ng iba. Kaya sana, sa pagsisimula ng aking paglalakbay, sabi ko nga, hindi ko alam kung hanggang kailan. Huwag na ho natin pag-usapan kung kailan matatapos ang pagsasama natin, kundi araw-araw, pag-usapan natin kung paano magiging maayos ang pagsasama natin. Hindi naman ho nasa patagalan ang magiging kahulugan ng isang magbuting pagsasama, kundi nasa araw-araw na kabutihan ng ating pagsasama. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, hinihiling ko po sa inyo, samahan niyo po akong sa paglilingkod na gagawin ko dito sa ating pamayanan. Kasama ng ating mahal na ina, konting trivia, ang unang misa ko po sa Quiapo, August 15. Hindi ko akalaing after ng 1.5 taon, ako po'y dadalin ng mahal na ina sa kanyang simbahan. Siguro nga, tunay siyang kalakbay ko sa aking bukasyon, sa aking pagpapari. Kaya sa tulong ng ating mahal na ina, magsama-sama ho tayo na sana ang bawat isa sa atin ay maging instrumento ng paghilom, maging kalakasan, maging pag-asa ng iba. Araw-araw, kasama si Maria, maglingkod tayo ng magkakasama. Puno ng pag-asa, tagapagdala ng ligaya. Amen.